Akala ko, ikaw ang nagligtas sa akin mula sa apoy. Pero ikaw pala ang sumunog sa buong buhay ko. Ngayon, wala na akong kahit ano, pera, posisyon, o dignidad. Pero tandaan mo, Marco, ang abong iniwan mo, siyang magiging apoy na tutupok sa inyo ni Rhea. Hindi pa tapos ang laban. Sisiguraduhin kong sa bawat luha ko, isang hagupit ng karma ang babalik sa inyo. Kaya niyo bang harapin ang babaeng wala nang kinatatakutan? Wala ka ng silbi sa kumpanyang ito, Georgina. At sa totoo lang, wala na ring puwang ang isang katulad mo sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na balaraw na bumaon sa dibdib ni Georgina. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng opisina ni Marco, ang lalaking itinuring niyang bayani sa loob ng 10 taon. Ang boses na yon, na dati ay nagpapatahan sa kanyang mga takot, ngayon ay puno ng kasuklam-suklam na lamig. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lunchbox na puno ng paboritong adobo ni Marco. Maaga siyang gumising para lutuin yon, kahit masakit pa ang kanyang balikat dahil sa pagod sa trabaho. Gusto niya itong isorpresa dahil anibersaryo ng kanilang kasal. Ngunit ang tadhana ang tila naghanda ng isang malupit na sorpresa para sa kanya. Pero Marco, paano ang bahay? Paano ang mga share niya sa kumpanya? Narinig niya ang boses ni Rhea, ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya. May kasamang mahinhin na tawa na tila musika sa pandinig ni Marco, ngunit parang kalansing ng kadena para kay Georgina. Don't worry, honey. Napapirma ko na siya sa lahat ng papers last week nung sinabi kong insurance documents lang yon. She's too trusting, Rhea. Masyado siyang nabulag sa pasasalamat dahil akala niya, ako ang nagligtas sa kanya sa sunog noon. If she only knew the truth, baka kanina pa niya ako isinumpa. Bumagsak ang hawak na lunchbox ni Georgina sa mamahaling carpet ng pasilyo. Kumalat ang sarsa ng adobo, dahan-dahang gumagapang ang madilim na likido na parang dugong umaagos mula sa isang sugatang puso. Walang tunog ng pagbagsak, kundi ang mabigat na katahimikan na lalong nagpabigat sa kanyang paghinga. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay parang unti-unting pinupunit. Ang silid na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay at pag-ibig. Ngayon ay naging isang madilim na kulungan ng mga kasinungalingan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang pintuan, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang barado ng mga bubog. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Marco na maayos ang suot na suit at si Rhea na nakakapit sa kanyang braso habang inaayos ang nagulong buhok. Ang gulat sa kanilang mga mata ay panandalian lamang. Agad itong napalitan ng isang mapang uyam ng ngiti. Georgina, nandyan ka pala. Seryosong sabi ni Marco, walang bakas ng pagsisisi. Mas mabuti na rin siguro ito. At least, hindi ko na kailangang magpanggap na mahal ka pa sa harap ng pagkain mo. Lumapit si Rhea at tiningnan ang kalat sa sahig. Sayang naman ang effort mo, Ma'am Georgina. Pero like this mess, you're outdated and messy. It's time for a change. Tumingin si Georgina sa mga mata ni Marco. Doon niya nakita ang isang estranghero. Ang lalaking pinasalamatan niya gabi-gabi sa kanyang mga dasal ay isa palang demonyong nagsuot ng maskara ng anghel. Ang bawat yakap, ang bawat halik, ang bawat I love you sa loob ng 10 taon, lahat iyon ay bahagi lamang ng isang madugong plano. Bakit, Marco? Garalgal ang boses ni Georgina. Ang kanyang puso ay parang isang basong kristal na itinapon sa semento, nadurog sa libu-libong piraso na hindi na kailanman mabubuo pa. I gave you everything. My father's company, my life, my trust. Bakit? Dahil kailanman, hindi kita naging kapantay, Georgina. Sagot ni Marco, habang kinukuha ang kanyang designer attaché case. You were just a stepping stone. At ngayon, narating ko na ang tuktok. You're dismissed. Hindi lang sa trabaho,
kundi sa buhay ko. Umalis ka na bago ko patawagin ang security para kaladkarin ka palabas. Nanatiling nakatayo si Georgina habang pinapanood silang maglakad palayo. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Mag-isa siya sa gitna ng malawak na pasilyo, kasama ang kalat ng pagkaing pinaghirapan niya at ang amoy ng pagtataksil. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang dulo ng lahat ng aking sakripisyo? Ang maiwang duguan at duguan ng karangalan sa gitna ng sarili kong kaharian. Hindi pa siya nakakasagot sa sariling katanungan nang lumapit ang dalawang security guard. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya. Ngunit ngayon ay may hawak na utos na itaboy siya na parang isang ligaw na aso. Ma'am, kailangan niyo na pong lumabas. Order po ni Sir Marco. Tumingala si Georgina. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ngayon ay nagsisimulang magliyab sa gitna ng malamig na kawalan. Bitawan niyo ako. Bahay ko ito. Ako ang nagbayad ng amortization ng mansyong ito. Ang sigaw ni Georgina ay agad nilamon ng malakas na ihip ng hangin. Nakatayo siya sa harap ng matayog na gate ng kanyang sariling tahanan. Ngunit ang mga gwardya na dati ay masayang bumabati sa kanya ay nakaharang ngayon na parang mga pader na bato. Ang langit ay nagsisimula ng magdilim, nagbabadyang ibuhos ang galit nito sa lupang tila wala ng katarungan. Mula sa balkonahe, lumabas si Rhea. Suot nito ang silk robe na regalo ni Marco kay Georgina noong nakaraang kaarawan niya. Hawak nito ang isang baso ng wine, banayad na iniikot ang mapulang likido habang nakatingin sa ibaba ng may mapangaping ngiti. You're making a scene, Georgina. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Malambing ngunit nakakalaso ng boses ni Rhea. Hindi mo ba nabasa ang documents? This house is now under Marco's name at ibinigay na niya ito sa akin. Clean and legal. Hayop ka, Rhea. Pinatira kita rito nung wala kang makain. Itinuring kitang kapatid. Sigaw ni Georgina, ang kanyang boses ay napaos na sa sobrang hinagpis. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa bakal na gate. Bawat daliri ay nanginginig sa matinding puot. Kaya nga thank you, di ba? Thank you for being so stupid. Tumawa si Rhea. Pagkatapos ay lumingon ito sa loob. Boys, ilabas na ang mga basura. Kasunod nito ang pagbukas ng pinto sa itaas. Dalawang lalaki ang nagtapon ng 3 malalaking itim na garbage bag mula sa balkonahe. Bumagsak ang mga ito sa basang semento ng driveway. Ang isa ay pumutok. Inilalabas ang mga mamahaling gown ni Georgina, ang kanyang mga family photo, at ang paboritong libro ng kanyang yumaong ama. Lahat ay nagkalat sa putikan. Ayan, kunin mo na ang mga kalat mo at umalis ka na. Ayaw ni Marco na madatnan ka pa rito pag uwi niya. Masisira lang ang dinner date namin. Huling hirit ni Rhea bago tinalikuran ang naghihinagpis na babae. Kasabay ng pagtalikod ni Rhea ay ang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Georgina. Lumuhod siya sa basang semento. Pilit na isinisiksik ang mga nabasang gamit sa loob ng punit na sako. Ang mga larawan ng kanyang ama ay unti-unti nang nabubura dahil sa tubig at putik. Ito na lamang ang natitira sa kanya, ngunit maging ito ay hindi itinira ng tadhana. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan. Ang lahat ng kaibigang inakala niyang totoo ay biglang naglaho na parang bula ng mabalitaang wala na siyang kapangyarihan. Sa gitna ng dilim at lamig, isa lamang ang pumasok sa kanyang isip. Ang maliit na bayan ng San Isidro. Ang lugar na tinalikuran niya dahil sa pag-aakalang nahanap na niya ang paraiso sa bisig ni Marco. Bit-bit ang isang bag na tanging natira sa kanya, naglakad si Georgina sa ilalim ng unos. Ang bawat hakbang ay tila may nakagapos na kadena sa kanyang mga paa. Ang lamig ay nanunuot sa kanyang mga buto
Ngunit mas matindi ang lamig na nananahan sa kanyang puso. Ang ingay ng mga sasakyang dumadaan at ang tilamsik ng maruming tubig mula sa kalsada ay hindi niya alintana. Manhid na ang kanyang katawan, patay na ang kanyang diwa. Narating niya ang terminal ng bus matapos ang ilang oras na paglalakad. Ang kanyang hitsura ay parang isang pulubi na nawalan ng bait. Ang kanyang mamahaling damit ay basang-basa at puno ng mantsa. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang muka. Dinukot niya ang huling laman ng kanyang bulsa. Isang gusot na ₱500 na nakalimutan niya sa loob ng kanyang jacket. Sapat na para sa isang biyahe patungo sa probinsya. Isang tiket po. Sa San Isidro, garalgal ang kanyang boses. Nang makuha ang tiket, naupo siya sa isang mahabang bangko na gawa sa kahoy. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang ingay ng mga tao sa terminal ay tila naging isang malayo at hindi maintindihan na bulong. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Bawat hininga ay isang pakikibaka. Tinitigan niya ang tiket sa kanyang kamay. Ang tanging pasaporte niya patungo sa isang buhay na hindi niya alam kung paano sisimulan muli. Sa kanyang isipan, naglakbay ang gunita ng kanyang Lola Remedios at ang amoy ng sariwang damo sa San Isidro. Doon ba ay matatanggap pa siya? O pati ang kanyang pinagmulan ay magsasara rin ng pinto sa kanya? Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga braso. Ang tiket ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri at lumanding sa maduming sahig ng terminal. Ang kanyang ulo ay humilig sa sandalan ng bangko. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit habang ang huling luha ng gabi ay dumaloy sa kanyang pisngi. Sa gitna ng kaguluhan ng terminal, walang nakapansin sa babaeng dahan-dahang nawawalan ng malay maliban sa isang lalaking kakababa pa lamang ng bus na may bitbit na mga kagamitang pangkarpintero at may matinding bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Apo. Ang iyong mga mata ay nagsasalaysay na ng lahat ng pait na iniwan mo sa lungsod. Ang tinig na yon ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Georgina. Natagpuan niya ang sarili na nakahiga sa isang lumang papag na gawa sa kawayan. Sa kanyang itaas, ang bubong na gawa sa nipa ay may mga bakas ng tagpi. Ngunit ito ang nagbibigay sa kanya ng seguridad na hindi na ibigay ng malamig na pader ng kanyang mansyon. Naramdaman ni Georgina ang isang magaspang ngunit mapagmahal na kamay na humahaplos sa kanyang noo. Lola, ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Kasunod nito ay ang muling pag-agos ng mga luha na akala niya ay naubos na kagabi. Tahana, Georgina, narito ka na sa San Isidro, walang mananakit sa iyo rito. Bulong ni Lola Remedios. Tumayo ang matanda at kinuha ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, nagdadala ng bango ng luya at tila nag-aanyaya ng bagong buhay. Sa bawat subo na ibinibigay ng kanyang lola, nararamdaman ni Georgina ang unti-unting pagbabalik ng init sa kanyang nagmamanhid na puso. Lola, wala na po akong kahit ano, hikbi ni Georgina habang nakasandal sa balikat ng matanda. Ang kumpanya ni Papa, ang bahay, ang lahat, kinuha nila sa akin. Maging ang dangal ko, Lola, itinapon nila sa putikan. Humarap sa kanya ang matanda. Ang mga mata nito ay puno ng karunungan ng nakalipas. Ang kumpanya at bahay ay mga bagay na gawa sa semento at papel. Apo, maaring makuha iyon ng sino mang may masamang balak. Pero ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat, ang pagiging anak ni Gabriel, iyan ang hindi nila kailanman mananakaw sa iyo. Nang hapong iyon, lumabas si Georgina sa maliit na beranda ng kanilang lumang bahay. Tinitigan niya ang malawak na bukirin na tila isang dagat ng lunti ang kulay sa ilalim ng papalubog na araw. Ang langit ay nagpipinta ng mga kulay ube at ginto, isang sining na nakalimutan na niyang pagmasdan noong abala pa siya
sa paghahabol ng tagumpay sa lungsod. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang imahe ang biglang nagpagitla sa kanya. Naalala niya ang boses ng lalaki sa terminal, ang init ng jacket na nakabalot sa kanya habang natutulog siya sa bus. Isang jacket na ngayon ay maayos na nakatiklop sa paanan ng kanyang higaan. Isang lumang denim jacket na may amoy ng bagong tabas na kahoy. "Sino ang nagdala sa akin dito, Lola?" tanong ni Georgina nang pumasok muli ang matanda. Ngumiti ng bahagya si Lola Remedios, isang ngangiting tila may itinatagong lihim. Isang mabuting loob. Natagpuan ka raw niya sa terminal na walang malay. Hindi ka niya iniwan hanggang sa makasakay ka ng bus at sinigurado niyang makakarating ka rito ng ligtas. Siya rin ba ang nag-iwan ng jacket na ito? Tumango ang matanda. Sabi niya, kailangan mo raw yan dahil malamig ang biyahe. Huwag mo raw alalahanin. Babalikan na lang niya kapag maayos ka na. Lumakad si Georgina patungo sa bakuran sa ilalim ng malaking puno ng mangga na saksi sa kanyang paglaki. Ang hanging amihan ay malambing na humahalik sa kanyang pisngi. Tila humihingi ng paumanhin sa lahat ng hirap na dinanas niya. Sa di kalayuan, sa tapat ng kalsadang puno ng alikabok, napansin niya ang isang bulto ng tao. Isang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng lilim, nakasandal sa isang lumang motorsiklo. Kahit malayo, nararamdaman ni Georgina ang titig nito. Isang titig na hindi naghahanap ng anuman, kundi tila nagbabantay lamang sa kanyang kaligtasan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang lalaki ay dahan-dahang tumuwid ng tayo. Inayos nito ang kanyang suot na sombrero at sa isang saglit, nasilayan ni Georgina ang isang pamilyar na panga at ang mga matang tila nakita na niya sa kanyang mga panaginip noong siya ay bata pa. Hindi ito si Marco. Ang presensyang ito ay hindi nakakasakal. Ito ay parang pundasyon ng isang bahay, matatag, tahimik at totoo. Bago pa man makahakbang si Georgina upang lumapit, ang lalaki ay muling sumakay sa kanyang motorsiklo. Ang ingay ng makina nito ay dahan-dahang lumayo na nag-iwan ng isang ulap ng alikabok sa hangin. Fabian! Bulong ni Georgina sa hangin. Ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot ay biglang nagkaroon ng buhay. Pumasok siya sa loob ng bahay, ngunit bago niya isara ang pinto, napansin niya ang isang maliit na ukit sa hamba ng kanilang pintuan. Isang ukit ng isang maliit na ibon na tila kakalabas lang sa hawla. Sariwa pa ang ukit, tila ginawa lamang kani-kanina lang. Sino nga ba talaga ang nagligtas sa kanya noon? At bakit ang bawat piraso ng kanyang nakaraan sa San Isidro ay tila muling nabubuhay upang hamunin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan? Dahan-dahang lumabas si Georgina, suot pa rin ang hiram na denim jacket sa ibabaw ng kanyang pantulog. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng bayabas, nakita niya ang isang lalaking nakatalikod. Hubad ang pangitaas nito, ang pawis ay kumikinang sa kanyang balat, habang abala sa pag-aayos ng mga sirang bakod ni Lola Remedios. Tumigil ang lalaki nang maramdaman ang kanyang presensya. Hindi ito agad lumingon. Huminga muna ito nang malalim bago dahan-dahang humarap. Gising ka na pala, simpleng sabi ni Fabian. Ang boses niya ay malalim, tila galing sa ilalim ng lupa. Ngunit may lambot na hindi maipaliwanag. Tinitigan siya ni Georgina. Malayo na ito sa payat na batang lalaki na kalaro niya noon sa batis. Ang mukha ni Fabian ay tinabasan ng panahon at hirap. Matapang ang panga, malalim ang mga mata, at may mga guhit ng karanasan sa paligid ng kanyang labi. Ngunit sa kabila ng pagbabagong yon, naroon pa rin ang katapatang naging dahilan kung bakit ito ang palaging tinitingala ni Georgina noong bata pa sila. Ikaw ang nagdala sa akin dito kagabi. Di ba? Tanong ni Georgina habang hinahawakan ang kwelyo ng jacket. Salamat, Fabian. At salamat din dito. Bahagyang tumango si Fabian. Sabay kuha ng isang basong tubig sa malapit. Wala yun. Nagkataon lang na nandoon ako sa terminal para kumuha ng mga materyales. Nakita kitang nahilo
kaya hindi na ako nag-atubili. Bakit hindi ka nagpakilala sa bus? Bakit iniwan mo lang ako kay Lola? Tumingin si Fabian sa malayo, sa mga bundok na tila nagsisilbing bakod ng kanilang bayan. Masyadong maraming nangyari sa loob ng 10 taon, Georgina. Akala ko, hindi mo na ako gustong makita. Akala ko, masaya ka na sa kinalalagyan mo. Ramdam ni Georgina ang pait sa boses ng lalaki. Isang pait na hindi para sa kanya, kundi para sa isang pagkakataong ninakaw ng panahon. Humakbang palapit si Georgina, ngunit napatigil siya nang yumuko si Fabian para kunin ang kanyang martilyo. Doon, sa ilalim ng liwanag ng umaga, malinaw na nakita ni Georgina ang likod ni Fabian. Mula sa kanyang kanang balikat hanggang sa gitna ng kanyang likuran, may isang malaking pilat ng paso. Ang balat ay kulubot at maputla, isang permanenteng marka ng isang matinding trahedya. Napatakip ng bibig si Georgina. Fabian, ang likod mo. Agad na kinuha ni Fabian ang kanyang kamiseta sa sanga ng puno at isinuot ito ng mabilis. Tila ikinukubli ang isang madilim na lihim. Matagal na ito, Georgina. Huwag mo nang pansinin. Iyan ba? Iyan ba ang nakuha mo noong gabi ng sunog sa bodega? Tanong ni Georgina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang sabi ni Marco, siya ang pumasok sa loob. Ang sabi niya, siya ang nagbuhat sa akin palabas, kaya siya nagkaroon ng sugat sa braso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Fabian. May mga tao talagang magaling kumuha ng kredito sa mga bagay na hindi naman nila ginawa. Pero hindi na mahalaga, yun ngayon, di ba? Ang importante, ligtas ka. Mahalaga yon, Fabian. Sigaw ni Georgina, ang galit kay Marco ay muling nag-aalab sa kanyang dibdib. Dahil sa pasasalamat na yun ay ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang buhay ko, ang tiwala ko, pati ang kumpanya ni Papa. All this time, I was living a lie. Lumapit si Fabian sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Georgina ang bigat ng presensya ng lalaki. Itinaas ni Fabian ang kanyang kamay. Tila gustong haplusin ang pisngi ni Georgina, ngunit pinigilan niya ang sarili at ibinaba rin ito agad. Ang nakaraan ay parang kahoy na nabulok na, Georgina. Hindi mo na pwedeng gamitin pambuo ng bahay. Mahinang sabi ni Fabian. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo ngayon. Dito sa San Isidro, walang CEO, walang kumpanya. Mayroon lang tayo. Bago pa man makasagot si Georgina, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na humihinto sa harap ng kanilang bahay. Isang itim at makintab na SUV, isang sasakyang hindi kabilang sa maputik na kalsada ng San Isidro. Bumaba ang salamin ng bintana at lumitaw ang mukha ng isang lalaking nakasalamin na itim. Isa ito sa mga tauhan ni Marco sa lungsod. Ma'am Georgina, tawag ng lalaki. Ang boses ay puno ng mapang-uyam na awtoridad. Pinapunta ako rito ni Sir Marco. May nakalimutan daw po kayong pirmahan na waiver para sa mga properties sa probinsya at gusto rin niyang ipaalala na ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay nakasanla na rin sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Georgina. Ang huling kuta ng kanyang katahimikan ay pilit na tinitibag ng taong minahal niya. Tumingin siya kay Fabian at nakita niya ang pagkuyom ng mga palad nito hanggang sa mamuti ang mga kasukasuan. Waiver? Property sa probinsya? Ulit ni Georgina, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa gulat. Hindi kailanman isasangla ni Papa ang lupang ito. Ito ang kaisa-isang bagay na itinira niya para sa amin ni Lola. Lumabas ang lalaki sa sasakyan, hawak ang isang makapal na folder. Business is business, ma'am. Pirma niyo rin ang nandoon? Kalakip ng pirma ni Sir Marco noong nakaraang taon. Sabi ni Sir, kung hindi niyo raw pipirmahan ang waiver na ito, mapipilitan kaming i-foreclose ang bahay sa loob ng 3 araw. Inabot ni Georgina ang dokumento nang nanginginig ang mga kamay. Nakita niya ang kanyang pirma sa ilalim ng isang pahinang puno ng maliliit na letra. Naalala niya ang gabing iyon, pagod siya mula sa trabaho at binigyan siya ni Marco ng mga papeles
na kailangan daw i-renew para sa insurance ng kumpanya. Pinirmahan niya ang lahat dahil ang tiwala niya kay Marco ay higit pa sa tiwala niya sa sariling paningin. Isang malakas na hampas ng kamay sa ibabaw ng folder ang nagpagulat sa lahat. Si Fabian. "Umalis ka na rito," matigas na sabi ni Fabian. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may bigat itong tila isang nagbabadyang bagyo. "Wala kang makukuha rito ngayon. Sabihin mo sa amo mo, huwag na huwag siyang magpapadala ng kahit sino rito kung ayaw niyang mabulabog ang tahimik na bayan ng San Isidro." "At sino ka naman para makialam? Isang hamak na karpintero?" Uyam ng lalaki. Hindi sumagot si Fabian. Sa halip, humakbang siya ng isa pang beses, sapat na upang maramdaman ng lalaki ang init ng galit na nagmumula sa katawan ng arkitektong naging tagapagtanggol. Sa takot, mabilis na sumakay ang lalaki sa SUV at pinaharurot ito paalis, na nag-iwan ng makapal na usok at alikabok sa kalsada. Naiwang nakatayo si Georgina, yakap ang sarili habang ang mga papel ay nagkalat sa putikan. Lahat, Fabian. Lahat kinuha niya. Pati ang alaala ni Papa, hindi niya pinatawad. Lumapit si Lola Remedios mula sa pinto. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng takot, kundi ng isang malalim na determinasyon. "Georgina, pumasok ka. May kailangan kang makita." Dinala sila ng matanda sa lumang silid ni Gabriel, ang ama ni Georgina. Ang amoy ng lumang papel at kahoy na cedar ay agad bumalot sa kanila. Itinuro ng matanda ang isang malaking kwadro ng larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding. "Noong mamatay ang iyong ama, may iniwan siyang huling habilin na hindi ko ipinaalam sa iyo dahil..." Ang sabi niya, "Ibigay ko lamang ito kapag dumating ang araw na ang iyong puso ay handa nang tumanggap ng katotohanan." Paliwanag ni Lola Remedios habang dahan-dahang itinatabi ang kwadro. Sa likod nito ay may isang maliit na butas sa pader. Dinukot ng matanda ang isang kahon na gawa sa metal. Pagkabukas nito, bumungad ang isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ama at isang luma, kinakalawang na susi. Binasa ni Georgina ang sulat ng malakas. Ang bawat salita ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. "Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natutunan mo na ang aral na hindi ko naituro sa iyo ng maaga, na ang tunay na kaaway ay madalas nakasalo natin sa hapag. Huwag kang maniniwala sa mga papeles na ipapakita nila. Ang lupang ito ay protektado ng isang lihim na kasunduan na tanging ikaw at ang taong may hawak ng kabilang susi ang makakabukas." Napatigil si Georgina. Tumingin siya sa susi sa kanyang kamay. Pagkatapos ay kay Fabian. "May isa pang susi," bulong ni Georgina. "Fabian, alam mo ba kung nasaan ang kabilang susi?" Umiwas ng tingin si Fabian, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang dinukot ang isang kwintas na nakatago sa loob ng kanyang kamiseta. Doon, nakasabit ang isang katulad na susi. Ang susing 10 taon na niyang itinatago, malapit sa kanyang puso. "Hindi ko ito ibinigay sa iyo noon dahil natatakot ako, Georgina." Pahayag ni Fabian, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Natatakot ako na kung malaman mo ang totoo tungkol sa tatay mo at sa gabing iyon, baka mas masaktan ka pa kaysa sa ginawa sa iyo ni Marco." Nanlaki ang mga mata ni Georgina. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo, ngunit ang larawang lumalabas ay higit na nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Ang katahimikan sa loob ng silid ay kasing bigat ng sementong nagkakapit sa dalawang susing hawak ni na Georgina at Fabian. Ang alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay tila mga saksi sa isang lihim na matagal nang ibinaon, ngunit ngayon ay pilit na bumabangon. "Bakit, Fabian?" Halos paos na tanong ni Georgina. "Bakit mo hinayaang paniwalaan ko ang kasinungalingan ni Marco? Bakit mo hinayaang isipin ko na siya ang pumasok sa apoy
para sa akin. Huminga ng malalim si Fabian. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng alaala. Dahil bago pa man ako makalapit sa iyo sa ospital noon, hinarap na ako ni Marco. Alam niyang may sakit ang nanay ko at kailangan namin ng pera para sa operasyon nito. Sinabi niya sa akin, kung mananatili akong tahimik at hahayaan siyang maging bayani sa paningin mo, babayaran niya ang lahat ng utang namin. Pero kung magsasalita ako, sisiguraduhin niyang mabubulok ang tatay ko sa kulungan dahil sa hinalang siya ang nagsimula ng sunog. Napahawak si Georgina sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang lalamunan niya ay parang hinihiwa ng kutsilyo. Ang utang na loob na naging tanikala niya kay Marco sa loob ng 1 dekada ay isang huwad na kontrata, isang negosyong binayaran gamit ang paghihirap ng ibang tao. Ang tatay ko. Dagdag ni Fabian, ang boses ay panginginig sa puot. Siya ang caretaker ng bodega niyo noon. Alam ni Marco na madaling idiin ang isang mahirap na tao. Wala akong choice, Georgina. Pinili kong iligtas ang pamilya ko. Kahit ang kapalit noon ay ang mawala ka sa akin. Dahan-dahang lumapit si Georgina kay Fabian. Inabot niya ang kamay nito at hinaplos ang magaspang na balat. Ang balat na dumaan sa apoy, ang balat na nagtago ng katotohanan para sa kaligtasan ng mahal sa buhay. Ang bawat linya ng pilat sa likod ni Fabian ay tila nagsusumigaw ng katarungan. I'm so sorry, Fabian. Hikbi ni Georgina. I was so blind. Masyado akong naging kampante sa akala kong kabutihan niya. Hindi mo kasalanan, Georgina. Marco is a master at gaslighting. He made you feel small so he could feel like a giant. Sabi ni Fabian, ang mga mata ay puno ng pait at pagmamahal. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng muling umalingaw-ngaw ang tunog ng isang cellphone mula sa bulsa ni Georgina. Isang tawag mula sa isang unknown number, ngunit alam ng kanyang puso kung sino ang nasa kabilang linya. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Hello, Georgina! Did you like my little surprise visit earlier? Ang boses ni Marco ay kasing tamis ng lason, kalmado ngunit nakakakilabot. Don't bother looking for loopholes. My lawyers have already filed the paperwork. Within 48 oras, San Isidro will belong to me. At ang bahay ng lola mo ay magiging isang parking lot para sa bago kong resort. You're a monster, Marco! Sigaw ni Georgina. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo kay Fabian at sa tatay niya. I will expose you. Isang nakakangilong tawa ang sumagot sa kanya. Expose me? With what proof, Georgina? Ang salita ng isang karpintero laban sa isang CEO? Remember, you signed those documents yourself. You practically gave me the keys to your life. Oh, and by the way, Rhea sends her regards. She's currently picking out new curtains for your bedroom. Narinig ang tunog ng pagkaputol ng linya. Binitawan ni Georgina ang telepono at mabilis na lumabas ng silid patungo sa kalsada. Ang kanyang dibdib ay parang sasabog. Ang galit na matagal nang nanahimik ay tila isang bulkang sumasabog. Georgina, wait! Tawag ni Fabian, ngunit hindi siya tumitigil. Tumakbo si Georgina patungo sa sentro ng bayan kung saan nakatayo ang isang lumang opisina ng munisipyo. Hindi siya papayag na matalo ng ganito na lang. Kung ang batas ng tao ay panig kay Marco, hahanapin niya ang batas ng katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit bago pa man niya marating ang munisipyo, isang itim na motorsiklo ang humarang sa kanyang daan. Hindi si Fabian ang sakay nito. Ang lalaki ay may suot na helmet, ngunit nang alisin nito ang proteksyon sa mukha, nakita ni Georgina ang isang pamilyar na mukha mula sa kanyang nakaraan sa Maynila. Ang dating head of security ng kanyang ama na tinanggal ni Marco 5 taon na. Ang nakalilipas. Ma'am Georgina, anang lalaki. Ang boses ay puno ng babala. Huwag kayong pupunta sa munisipyo. Hawak na ni Marco ang mayor dito. Kung gusto niyo talagang mabawi ang lahat,
Kailangan nating hanapin ang taong nakakaalam kung nasaan ang orihinal na titulo ng lupa. Ang taong akala nyo ay matagal nang patay. Nanigas si Georgina sa kanyang kinatatayuan. Sino ang tinutukoy mo? Ang tatay nyo, ma'am. Hindi siya namatay sa atake sa puso. Pinatay siya ng katotohanan. Ang alikabok sa kalsada ng San Isidro ay tila nagkaroon ng sariling buhay nang huminto ang 3 itim na sasakyan sa gitna ng plaza. Ang tunog ng mga makina ay unti-unting namatay na nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan na tanging ang huni ng mga kuliglig ang sumasaliw. Nakatayo si Georgina sa harap ng maliit na tindahan ni Lola Remedios kasama si Mang Cardo, ang dating bodyguard ng kanyang ama. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang mga salita nito. Pinatay siya ng katotohanan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala na ang panganib ay hindi na lamang nasa Maynila, kundi narito na sa mismong bakuran niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng pinakamarangyang sasakyan. Iniluwan nito si Marco na mukhang hindi nababagay sa simpleng kapaligiran ng probinsya sa kanyang suot na mamahaling linen suit. Sumunod sa kanya si Rhea na nakasuot ng isang pulang dress at may hawak na mamahaling bag. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid na parang tinitingnan ang isang basurahan. Look at this place, Marco. It's so dusty. Marteng sabi ni Rhea habang tinatakpan ng kanyang ilong ng panyo. I can't believe Georgina chose to rot here. Naglakad si Marco patungo kay Georgina. Ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay tila isang pang-iinsulto sa kasaysayan ng bayan. Tumigil siya sa harap ni Georgina. Ang kanyang muka ay may suot na maskara ng pagmamalasakit na alam ni Georgina na peke. Georgina, sweetheart, you look stressed. Simula ni Marco. Sinasabi ko naman sa'yo, hindi ka bagay rito. If you just signed the waiver back in the city, hindi mo na kailangang dumanas ng ganitong hirap. Umalis na kayo rito, Marco. Wala kayong puwang sa San Isidro. Matigas na sagot ni Georgina. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Pilit na pinipigilan ang sarili na hindi sumabog sa galit. Oh, but I have a business to attend to. Gumiti si Marco. Isang ngiting kasing talim ng labaha. I just bought the local cooperative. At ang utang ng lahat ng mga magsasaka rito, sa akin na nakapangalan, meaning I own their lands, including your grandmother's. Nagbulungan ang mga taga San Isidro na nagsisimula ng magtipon sa plaza. Ang takot at kalituhan ay makikita sa kanilang mga mukha. Si Lola Remedios ay lumapit at humawak sa braso ni Georgina. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit. Lumapit si Rhea kay Georgina. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Actually, Georgina, we're not just here for the land. We're here to announce something big. Marco and I are getting married next month. At gusto naming gawin ang resort na itatayo rito bilang aming wedding gift sa isa't isa. Lumingon si Rhea sa mga tao at itinaas ang kanyang kamay. Kinabahan si Georgina nang makita ang kwintas na suot ni Rhea. Isang gintong locket na may ukit ng bulaklak, ang kwintas ng kanyang ina na ipinamana sa kanya ni Gabriel. Iyan ang kwintas ni Mama. Halos pabulong na sabi ni Georgina. This? Well, Marco gave this to me. Sabi niya, wala na raw itong halaga sa'yo dahil isa ka na lang namang talunan. Uyam ni Rhea. Hindi na nakapagpigil si Fabian. Mula sa likuran ay lumitaw siya. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pagitan ni Georgina at ng mga mapang-api. Hindi sa inyo ang bayang ito at hindi niyo mapapatakbo ang mga tao rito gamit ang inyong pera at pananakot. Tiningnan ni Marco si Fabian mula ulo hanggang paa. At ikaw naman ang tagapagtanggol, ang karpinterong hindi marunong lumugar. Be careful, boy. Baka ang susunod na masunog ay hindi lang ang likod mo, kundi ang buong buhay mo. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang hangin ay tila nagiging masikip sa bawat segundong lumilipas.
Ngunit bago pa man may gumawa ng marahas na kilos, itinaas ni Georgina ang kanyang kamay. Hindi niyo kami matatakot, Marco. Ang San Isidro ay hindi isang kumpanya na pwede mong i-take over ng palihim. Dito, ang bawat lupa ay may kwento. At ang kwento ng tatay ko ay hindi mo kailanman mabubura. Pahayag ni Georgina. Umalis na kayo. Ngayon din. Tumawa ng malakas si Marco, isang tawang puno ng pang-uuyam na umalingaw-ngaw sa buong plaza. Enjoy your last few days of peace, Georgina. Dahil sa susunod na bumalik ako rito, ang mga bulldozer na ang magsasalita para sa akin. Sumakay muli sila sa kanilang mga sasakyan at mabilis na pinaharurot ang mga ito paalis, na nag-iwan ng makapal na alikabok na tumabon sa mga tao. Naiwan si Georgina na nakatingin sa direksyong nilisan nila. Ang kanyang puso ay nagliliyab sa puot, ngunit sa loob ng puot na yon ay may isang bagong layunin. Mang Cardo, tawag ni Georgina sa dating bodyguard. Kailangan nating hanapin ang titulo na sinasabi mo. Ngayon din, tumingin si Mang Cardo sa paligid at lumapit sa kanya upang bumulong. Ma'am, ang titulo ay hindi nakatago sa isang vault. Nakatago ito sa isang lugar na tanging ang pamilya niyo lang ang pwedeng pumasok, sa lumang sementeryo ng mga ninuno niyo sa kabilang bundok. Nang hapong iyon, matapos lumisan ang usok ng mga sasakyan ni Marco, nanatiling nakatayo ang mga taga San Isidro sa plaza. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Nakita ni Georgina ang panginginig ng mga kamay ng mga magsasaka, mga kamay na bihasa sa pagbubungkal ng lupa, ngunit ngayon ay tila nanlalambot sa harap ng isang kalabang hindi nila kayang hawakan. Ma'am Georgina, totoo po ba? Tanong ni Kateroy, ang pinakamatandang magsasaka sa baryo. Wala na ba kaming matitirhan? Paano na ang mga pananim namin? Huminga ng malalim si Georgina. Umakyat siya sa isang lumang bangko na gawa sa semento upang makita siya ng lahat. Sa sandaling iyon, nawala ang imahe ng isang talunang asawa. Muling nabuhay ang dugong nananalaytay sa kanya, ang dugo ng isang leader. Makinig kayo sa akin. Ang kanyang boses ay malinaw, tumatagos sa bawat sulok ng plaza. Si Marco ay parang anay. Gusto niyang ubusin ang pundasyon natin nang hindi natin napapansin. Binili niya ang inyong mga utang para takutin kayo. Pero tandaan ninyo, ang utang ay mababayaran, ngunit ang dangal ng San Isidro ay hindi kailanman mabibili. Pero saan kami kukuha ng pambayad? Sigaw ng isang babae mula sa likuran. Ang mga traders sa bayan, binabarat ang aming mga ani. Dahil ang mga traders na yon ay kontrolado rin ni Marco. Sagot ni Georgina, I have a plan. Gagamitin natin ang sarili nating lakas. Fabian, ang Songgo, ang lumang gawaan ng kahoy ni Papa. Bukas pa ba yon? Tumango si Fabian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Luma na ang mga makina, pero gumagana pa. Ang mga kahoy na naroon ay ang mga pinakadekalidad na nara at kamagong na itinabi ng tatay mo. Mabuti. Pagpapatuloy ni Georgina. Simula bukas, hindi na tayo dadaan sa mga middleman. Gagamitin natin ang mga truck ni Mang Cardo para direktang dalhin ang mga ani sa Maynila. Sa mga kaibigan kong hindi pa nakakalimot sa utang na loob sa pamilya ko. At ang mga kahoy, gagawa tayo ng mga muebles na hindi kayang tapatan ng kahit anong factory sa lungsod. We will sell quality and we will sell hope. Sa mga sumunod na araw, ang tahimik na bayan ng San Isidro ay naging isang malaking pukyutan ng aktibidad. Si Georgina, sa kabila ng kanyang marangyang pinagmulan, ay hindi nag-atubiling humawak ng mga maruruming sako at makipag-usap sa mga mamimili sa telepono gamit ang kanyang natitirang mga koneksyon. Ginamit niya ang kanyang talino sa marketing upang ipakilala ang San Isidro Heritage Woodworks. Isang hapon, habang abala ang lahat, lumapit si Fabian kay Georgina na may dalang isang baso ng sariwang buko juice. Pawis na pawis si Georgina, may bahid ng uling sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata
ay mas buhay kaysa noong nakatira pa siya sa mansyon. You look like a CEO again. Biro ni Fabian habang pinupunasan ng mantsa sa pisngi ni Georgina gamit ang kanyang malinis na panyo. Ang dampi ng kanyang kamay ay naging sanhi ng panandaliang paghinto ng mundo ni Georgina. I feel like a human again, Fabian. Mahinang sagot ni Georgina. Ngayon ko lang na-realize na mas masarap palang magtrabaho para sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa'yo, hindi para sa taong gagamitin ka lang. Tinitigan siya ni Fabian ng matagal. Hindi kita hahayaang muling masaktan, Georgina. Handa akong maging kalasag mo, kahit anong mangyari. Ngunit sa gitna ng kanilang magandang sandali, biglang tumunog ang isang lumang satellite phone na iniwan ni Mang Cardo. Bihira itong tumunog at tanging ang mga taong may mataas na posisyon lamang ang nakakaalam ng numerong yon. Nanginginig na sinagot ito ni Georgina. Hello? Georgina, is it really you? Ang boses sa kabilang linya ay malalim at pamilyar. Isang boses mula sa kanyang nakaraan na inakala niyang naging bahagi na rin ng pagtataksil ni Marco. I've been looking for you everywhere. I heard what happened to the company. Marco is a thief, and I have the evidence you need to sink him. Sino ito? Tanong ni Georgina. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. It's Mr. Anderson, ang dating business partner ng tatay mo. Hindi ako pumirma sa mga bagong kontrata ni Marco dahil alam kong may mali. I want to invest in whatever you're doing now. I want to help you take back your throne. Nagkatinginan sina Georgina at Fabian. Isang malakas na hangin ang umihip, tila nagdadala ng balita ng isang paparating na bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bagyo ng pagkawasak, kundi bagyo ng paghihiganti. Magkita tayo, Mr. Anderson. Matigas na sabi ni Georgina. Pero babalaan kita. Hindi na ako ang Georgina na kilala mo noon. Ang Georgina na kausap mo ngayon ay may bitbit ng galit ng isang buong bayan. Ang gabi sa San Isidro ay may dalang katahimikan na tila humahaplos sa kaluluwa. Sa loob ng Sionggo, ang amoy ng sariwang tabas na nara ay humahalubilo sa lamig ng simoy ng hangin. Nakaupo si Georgina sa harap ng isang lumang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga blueprint ng mga muebles na plano nilang gawin. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara at ang pilak na sinag ng buwan na tumatagos sa mga siwang ng bubong. Naramdaman niya ang paglapit ng isang tao. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang mabigat, ngunit maingat na mga hakbang at ang amoy ng kalikasan at katapatan ay sapat na pagkakakilanlan. Gabi na, Georgina. Kailangan mo ring magpahinga, mahinang sabi ni Fabian. Inilapag niya ang isang tasa ng mainit na tsaa sa tabi ng kanyang mga papel. Hindi ako makatulog, Fabian, sagot ni Georgina habang isinasandal ang kanyang likod sa upuan. Ang tawag ni Mr. Anderson, binuhay nito ang takot sa dibdib ko. Takot na baka kapag bumalik ako sa mundong yon, mawala ulit ang kapayapaang nahanap ko rito sa tabi mo. Lumapit si Fabian at tumayo sa kanyang likuran. Sa isang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Georgina. Naramdaman ni Georgina ang init ng mga palad ni Fabian, isang init na tila nagpapakalma sa bawat nagre-rebelding ugat sa kanyang katawan. Hindi ka na babalik doon bilang biktima, Georgina. Bulong ni Fabian, ang kanyang boses ay malapit sa tenga ng dalaga. Babalik ka bilang isang bagyo. At tandaan mo, kahit saan ka pumunta, ang anino ko ay laging nakasunod sa'yo. Hindi dahil binabantayan kita, kundi dahil hindi ko na kayang makitang lumuluha ka ulit. Humarap si Georgina sa kakanya. Sa ilalim ng madilim na silid, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang pagtatagpo na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng dila. Hinawakan ni Georgina ang kamay ni Fabian na nasa kanyang balikat. Ang magaspang na balat ng lalaki na puno ng mga kalyo mula sa pagtatrabaho para sa kanya ay tila isang banal na kasulatan ng pag-ibig at sakripisyo.
Dahan-dahang inilapit ni Fabian ang kanyang mukha. Naramdaman ni Georgina ang hininga nito sa kanyang pisngi. Isang hiningang may amoy ng tsa at katapatan. Sa isang iglap, tila naglaho ang mundo. Wala na ang galit kay Marco, wala na ang ingay ng lungsod, wala na ang panganib ng bukas. Mayroon lamang ay ang init ng kanilang mga katawan na naglalapit sa gitna ng malamig na gabi. Dahan-dahang lumapat ang mga labi ni Fabian sa noo ni Georgina, isang halik na puno ng respeto at pag-iingat, bago ito bumaba sa kanyang mga pisngi at tuluyang nanahan sa kanyang mga labi. Ito ay isang halik na hindi nagmamadali, isang halik na tila nagpapagaling sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan. Sa bawat dampi, naramdaman ni Georgina ang muling pagkabuo ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay ligtas siya, pinahahalagahan, at sa wakas, minamahal ng totoo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, isinandal ni Georgina ang kanyang ulo sa dibdib ni Fabian. Naririnig niya ang mabilis, ngunit matatag na tibok ng puso nito. Salamat, Fabian. Salamat sa paghihintay sa akin ng 10 taon. Maghihintay ako kahit 10 habang buhay pa, Georgina. Sagot ni Fabian habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay biglang nabulabog. Ang ingay ng isang mabilis na sasakyang dumaan sa kalsada ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinundan ito ng isang maliwanag na ilaw na tumama sa bintana ng Xionggo. Mabilis na tumayo si Fabian at hinarangan si Georgina. Lumabas sila upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa tapat ng kanilang bahay, nakita nila ang isang itim na van na mabilis na humarurot paalis. Ngunit may iniwan itong isang bagay sa tapat ng kanilang gate. Isang malaking bouquet ng mga lantang rosas na nakatali sa isang itim na laso. Sa gitna nito, may isang maliit na card na may nakasulat na mga salitang tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kasal ay dapat may bulaklak, Georgina. Pero sa kaso mo, ang bulaklak na ito ay para sa libing ng iyong mga pangarap. 48 oras ay tumatakbo na. Marco, kasabay ng pagbasa ni Georgina sa sulat ay ang biglang paglitaw ng usok mula sa kabilang bahagi ng bayan, sa direksyon kung saan matatagpuan ang mga imbakan ng bigas ng mga magsasaka. Fabian! Ang kamalig! Sigaw ni Georgina. Tumakbo sina Georgina at Fabian patungo sa naglalagablab na kamalig. Ang init ay sumasalubong sa kanila, tuyot at malupit. Tila gustong sunugin maging ang kanilang pag-asa. Nakita ni Georgina ang mga magsasaka na desperadong nagpapasapasa ng mga balde ng tubig, ang kanilang mga mukha ay puno ng uling at luhang mabilis ding natutuyo dahil sa tindi ng apoy. Ang mga palay namin, ang pag-aaral ng mga anak ko! Sigaw ni Aling Marites, habang pilit na isinasalba ang isang sako na kalahati na ang sunog. Tumulong si Fabian sa pagpuksa ng apoy. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa kaguluhan. Kaguluhan habang nagbibigay ng direksyon. Ngunit sa gitna ng ingay ng nagbabagang kahoy at iyak ng mga tao, isang pamilyar at nakakangilong tunog ng busina ang umalingaw-ngaw mula. Sa likuran, isang makintab na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumaba si Rhea nakasuot ng isang puting silk dress na tila kumikinang sa ilalim ng apoy. May hawak siyang isang pamayipay, marahang ikinakaway ito habang ang kanyang mukha ay bakas ng isang mapang-uyam na tuwa. My goodness, Georgina! Ang baho naman dito. Amoy sunog na palay at amoy mahirap. Wika ni Rhea nang makalapit siya, sapat na para marinig ni Georgina sa gitna ng kaguluhan. Humarap si Georgina sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na tila mas matindi pa sa apoy sa kanyang likuran. Ikaw ang may gawa nito, Rhea. Alam kong kayo ni Marco ang nag-utos nito. Tumawa si Rhea, isang tawang malambing ngunit puno ng lason. Prove it, darling. Accusations are just noise. We're just here to see our property. After all, the 48 oras is almost up. Sayang naman ang mga palay na ito
Sana ay naibenta niyo pa para pambayad sa utang niyo kay Marco. Lumapit si Rhea at tiningnan ang mga magsasakang hirap na hirap sa pag-apula ng apoy. Look at them, Georgina. They're suffering because of you. Kung hindi ka naging matigas ang ulo, baka hinayaan pa silang manatili rito ni Marco as laborers. But now, wala na silang matitirhan, wala pa silang makakain. Isang matandang magsasaka ang sumubsob sa harapan ni Rhea, pilit na inaabot ang laylayan ng kanyang damit upang humingi ng awa. Ma'am, parang awa niyo na po. Ang pamilya ko. Nandidiring hinawi ni Rhea ang kanyang damit. Don't touch me! Ang dumi mo! Pagkatapos ay lumingon siya kay Georgina. See? This is what you've brought to them. Isang buhay na puno ng abo at basura. Hindi na nakapagpigil si Georgina. Humakbang siya palapit at sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang braso ni Rhea ng napakahigpit. Tandaan mo ito, Rhea. Ang bawat butil ng palay na nasunog dito, sisiguraduhin kong babalik sa inyo bilang mga pako sa inyong kabaong. You think you've won? You've only ignited the fire that will consume you both. Bahagyang nagulat si Rhea sa tapang ni Georgina, ngunit agad din siyang nakabawi. Whatever. Let's see if you can still talk like that kapag dumating na ang mga bulldozer bukas ng umaga. Oh, by the way, Marco wants me to tell you, ang kwintas na ito, bagay na bagay sa akin, di ba? Mas kumikinang siya sa leeg ko kaysa sa isang talunang tulad mo. Pinanood ni Georgina ang pag-alis ni Rhea. Ang sasakyan nito ay nag-iwan ng alikabok na humalo sa usok ng sunog. Nang humupa ang apoy, wala nang natira sa kamalig kundi mga uling at ang basag na puso ng mga taga San Isidro. Lumapit si Fabian kay Georgina. Ang kanyang mukha ay itim na sa uling at may sugat ang kanyang braso mula sa pagbuhat ng mga nagniningas na kahoy. Georgina, wala na ang lahat ng inimbak nating palay. Tiningnan ni Georgina ang paligid, ang mga lolo at lola na nakaupo sa lupa, ang mga bata na natatakot, at ang kanyang bayan na tila pinatay ng kasakiman. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang bagay ang napansin niya sa sahig, malapit sa pinagmulan ng apoy. Isang lighter na may ukit ng mga inisyal na MS, Marco Salcedo. Isang ebidensyang napakalinaw, napakagatlabi si Georgina habang nararamdaman ang muling pagkabuo ng isang plano. Hindi pa tapos ang laban, Fabian. Bulong ni Georgina, ang kanyang boses ay kasing tindi ng bakal. Dahil sa gabing ito, namatay na ang huling bahagi ng pagkatao ko na naniniwala sa awa. Ang natitira na lang ay ang hustisya. Ngunit bago pa man sila makabalik sa bahay, narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa direksyon ng bahay ni Lola Remedios. Georgina! Si Lola! Kinuha nila si Lola! Ang bahay na dati ay puno ng amoy ng nilagang saging at halakhak ni Lola Remedios ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Georgina sa gitna ng sala, tinititigan ang tsinelas ng matanda na naiwan sa may pintuan. Isang tsinelas na luma na ngunit laging maayos na nakalagay. Ang bawat sulok ng tahanan ay tila sumisigaw ng pangalan ng kanyang lola. Georgina, kailangan nating tumawag ng pulis. Mungkahi ni Fabian. Ang kanyang boses ay garalgal habang pilit na itinatago ang sariling takot. Hindi, Fabian. Hawak ni Marco ang munisipyo. Ang pagpunta sa pulis ay parang paghahatid sa sarili natin sa loob ng kuta ng lobo. Sagot ni Georgina. Ang kanyang tinig ay malamig. Walang emosyon. Tila isang talim ng yelo. Umaling-awngaw ang tunog ng telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi na nag-atubili si Georgina. Nasaan ang lola ko, Marco? Easy, Georgina. She's safe. In fact, she's enjoying a very comfortable room in one of my hotels. Medyo pagod lang siya sa biyahe. Ang mapanuyang boses ni Marco ay tila isang linta na sumisipsip sa lakas ni Georgina. I told you, 48 oras. And the time is up tomorrow morning. Dalhin mo ang titulong sinasabi ni Cardo sa akin at ibabalik ko ang matanda. If not, well, she's old, Georgina.
Ang puso niya ay baka hindi kayanin ang stress ng pagiging bisita ko. Huwag mo siyang sasaktan, Marco. Isinusumpa ko, kapag may nangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong wala kang uuwian, kundi ang impyerno. Banta ni Georgina bago niya pinatay ang tawag nang hindi naghihintay ng sagot. Tumingin siya kay Fabian. Hindi tayo susuko. Fabian, buksan mo ang syunggo. Lahat ng mga nakaimbak na muebles na gawa sa kamagong, ilabas niyo lahat. Mang Cardo, tawagan mo si Mr. Anderson. Sabihin mo sa kanya, handa na akong makipagkita, pero hindi sa lungsod. Dito sa San Isidro. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, ang syunggo ni Gabriel ay muling nabuhay. Ang liwanag ng mga bombilya ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa tulong ng mga magsasakang nawalan ng palay, mabilis na kumilos ang lahat. Sa kabila ng pagod at pait ng sunog, may isang bagong apoy na naglalagablab sa kanilang mga mata. Ang apoy ng pagkakaisa. Inayos ni Georgina ang bawat detalye ng mga muebles. Ang bawat ukit ay tila isang dalangin para sa kaligtasan ni Lola Remedios. Sa gitna ng pagtatrabaho, lumapit si Fabian at iniabot ang isang maliit na panyo na may basang tubig. Punasan mo ang mukha mo, Georgina. May uling ka na naman, mahinang sabi ni Fabian. Napatigil si Georgina. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng dumi ng kahoy at abo. Doon niya naramdaman ang tunay na lakas. Hindi ito ang lakas ng isang CEO na nag-uutos sa loob ng air-conditioned na opisina. Ito ang lakas ng isang babaeng nakatapak sa lupa, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Fabian, kapag natapos ito, kapag nabawi ko ang lahat, gusto kong manatili rito. Bulong ni Georgina. Dito lang ako, Georgina. Hindi ako aalis. Sagot ni Fabian. Ang kanyang titig ay isang pangako na higit pa sa anumang titulo ng lupa. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, isang convoy ng mga sasakyan ang dumating sa San Isidro. Hindi ito ang mga itim na sasakyan ni Marco. Ito ay mga truck na may tatak ng Anderson Global. Bumaba ang isang matandang lalaki na may awtoridad sa bawat galaw. Si Mr. Anderson. Tumingin siya sa paligid, sa mga nasunog na kamalig, at sa matapang na babaeng nakatayo sa harap ng lumang gawaan ng kahoy. Georgina, your father would be very proud, simula ni Mr. Anderson. I heard what that snake did. I'm not just here to invest. I'm here because I found out that Marco has been using my name to forge some of your contracts. He didn't just steal from you, he stole from me. Isang ngangiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Georgina. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng malalim, isang drone ang lumitaw sa itaas ng syunggo. May dala itong isang maliit na speaker na naglalabas ng boses ni Marco. Very impressive, Georgina. Bringing in the big guns. Pero nakalimutan mo yata, ang oras ay tumatakbo. 10 minutes, Georgina. 10 minutes at ang mga bulldozer ko ay papasok na sa bayan nyo. Simula sa bahay ng lola mo. At si Lola? Well, let's just say she's watching the show from a very high place. Nanlamig ang dugo ni Georgina. Lumingon siya sa direksyon ng kalsada at narinig ang mabigat na tunog ng mga bakal na tumatama sa lupa. Ang pagdating ng mga dambuhalang makina na handang pumatay sa kasaysayan ng San Isidro. Fabian, ang titulo. Sigaw ni Georgina. Mang Cardo, ihanda ang ebidensya. Ngunit ang pinakanakakagimbal na sandali ay nang makita ni Georgina ang unang bulldozer na pumasok sa kanilang kalsada. Ang driver nito ay walang iba kundi si Marco, habang sa tabi niya ay nakatali at busal ang bibig ni Lola Remedios. Ang mabigat na pag-ugong ng makina ng bulldozer ay tila isang dambuhalang hayop na humuhukay sa katahimikan ng San Isidro. Ang usok na inilalabas nito ay madilim at mabaho, lalong nagpapadilim sa umagang dapat sana ay puno ng pag-asa. Sa gitna ng ingay, nakikita ni Georgina ang kanyang Lola Remedios, nakatali sa isang upuan na nakakabit sa harap ng makina. Ang mukha ng matanda ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata
ay nananatiling matatag. Tila sinasabi sa kanyang apo na huwag susuko. Huminto ang makina, ilang metro lamang ang layo mula sa harap ng kanilang bahay. Pinatay ni Marco ang makina at ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay kanina. "Look at this, Georgina! Isang grand reunion!" Sigaw ni Marco mula sa driver's seat. Nakasuot siya ng sunglasses at may hawak na sigarilyo. Tila ba ang paninira ng buhay ay isang laro lamang para sa kanya. "I'm giving you one last chance. Ibigay mo sa akin ang titulo at ang lahat ng ebidensyang hawak ni Anderson at ibababa ko ang lola mo. If not, sisimulan ko ang demolisyon." Kasama siya. "Marco, hayop ka. Bitawan mo si lola." Sigaw ni Fabian. Akma itong susugod, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Mang Cardo. "Huwag, Fabian. May mga tauhan siyang nakapaligid na may dalang armas." Babala ni Mang Cardo sa mahinang boses. Humarap si Georgina kay Marco. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. "Inakala mo ba talaga, Marco, na ang pananakot sa isang matanda ang magpapanalo sa iyo? Inakala mo ba na sa loob ng 10 taon hindi ko napansin ang mga butas sa mga kwento mo?" "Anong sinasabi mo?" Uyam ni Marco. Inilabas ni Georgina ang 2 susi, ang susing galing sa kanyang ama at ang susing 10 taon nang iniingatan ni Fabian. Itinaas niya ang mga ito upang makita ni Marco. Ang susing ito ay hindi para sa isang vault ng pera, Marco. Ito ay para sa isang maliit na box na itinago ni Papa sa ilalim ng sahig ng Seonggo. Pahayag ni Georgina. At alam mo ba kung ano ang laman yon? Hindi lang ang titulo ng lupa, kundi ang record ng mga security cameras mula sa bodega noong gabing masunog iyon, 10 taon na ang nakalilipas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Marco, ngunit pilit pa rin siyang tumawa. "Nagsisinungaling ka. Walang cameras doon. Meron, Marco. Itinago yun ni Papa dahil alam niyang may nagtatangka sa buhay niya." Dagdag ni Fabian habang humahakbang palapit sa bulldozer, hindi alintana ang panganib. "Nakita sa video kung paano mo ibinuhos ang gasolina. Nakita kung paano mo pinanood ang pagliyab ng apoy bago ka nagpanggap na bayani. Hindi mo ako binayaran para manahimik dahil sa awa. Binayaran mo ako dahil takot kang mabuking." "Shut up! Manahimik kayo!" Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay nagsisimula nang mamula sa galit at kaba. "Wala akong pakialam sa video na yan. Buburahin ko kayo rito bago nyo mailabas yan." Muling binuhay ni Marco ang makina. Ang panginginig ng bulldozer ay naramdaman ni Georgina hanggang sa kanyang mga talampakan. Ngunit sa halip na tumakbo, lumapit si Georgina at humarang sa harap mismo ng kanyang lola. "Sige, Marco, ituloy mo." Hamon ni Georgina. "Sagasaan mo kami. Pero tandaan mo, bawat segundo ng ginagawa mo ngayon ay naka-livestream sa lahat ng news outlets sa Maynila sa tulong ni Mr. Anderson. You're not just losing the company, Marco. You're going to rot in jail for attempted murder and arson." Lumingon si Marco sa paligid at nakita ang mga drone na lumilipad sa itaas. Gayon din ang mga tauhan ni Mr. Anderson na may hawak na mga camera at satellite equipment. Ang kanyang mundo na binuo sa kasinungalingan ay unti-unti nang gumuho sa harap ng buong bansa. Sa takot at desperasyon, binalak ni Marco na ituloy ang pag-araro, ngunit isang mabilis na kilos ang ginawa ni Fabian. Umakyat siya sa gilid ng bulldozer, hindi alintana ang init ng makina, at hinarap si Marco. Nagkaroon ng maikling pakikipagbuno sa loob ng cabin. Ang bawat suntok at tulak ay tila isang pagtutuos para sa 10 taon ng pait. Sa huli, matagumpay na napatay ni Fabian ang makina at na-disarm si Marco. Mabilis na lumapit si Georgina upang kalagan ang kanyang lola. "Lola! Lola, okay lang po ba kayo?" Hikbi ni Georgina habang yakap-yakap ang matanda. "Ayos lang ako, apo. Alam kong hindi mo ako pababayaan." Mahinang sagot ni Lola Remedios habang hinahaplos ang buhok ni Georgina.
Dumating ang mga pulis, hindi ang mga pulis na hawak ni Marco, kundi ang mga tauhan mula sa regional office na dinala ni Mr. Anderson. Pinusasan si Marco sa harap ng mga taga San Isidro na ngayon ay nagsisigawan sa tuwa at hustisya. Habang kinakaladkad si Marco palayo, lumingon siya kay Georgina. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Hindi pa tapos ito, Georgina. You'll pay for this. No, Marco, sagot ni Georgina ng may dignidad. It's over. Binabayaran mo na ang lahat ng utang mo sa amin. Tumingin si Georgina kay Fabian na ngayon ay pababa na mula sa bulldozer. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Isang nangiting nagsasabing, sa wakas, ang apoy ng katotohanan ay natapos na rin sa paglamon ng kanilang nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, lumapit si Mang Cardo na may seryosong mukha. Ma'am Georgina, tumakas si Rhea at kinuha niya ang lahat ng alahas at cash sa safe bago pa dumating ang mga pulis sa lungsod. Ang kalsada patungo sa Maynila ay tila mas mahaba kaysa noong gabing lumisan si Georgina na luhaan. Ngayon, sa loob ng sasakyan ni Mr. Anderson, katabi niya si Fabian na mahigpit na humahawak sa kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ang nagsisilbing angkla niya sa gitna ng nagbabadyang muling pagharap sa kanyang nakaraan. Sigurado ka ba rito, Georgina? Mahinang tanong ni Fabian. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Pwede nating hayaan ang mga abogado na lang ang mag-asikaso. Umiling si Georgina. Ang kanyang paningin ay nakapako sa nagtatayugang gusali ng lungsod. Kailangan kong makita ang dulo nito, Fabian. Ninakaw nila ang buhay ko sa loob ng mansyong yon. Kailangan kong pumasok doon, hindi bilang biktima, kundi bilang may-ari. Nang makarating sila sa harap ng mansyon, bumungad sa kanila ang isang tanawing hindi inaasahan. Ang gate na dati ay laging makinang ay nakabukas ng bahagya. Ang mga halaman sa garden na paborito ng kanyang ama ay tila napabayaan at nagsisimulang malanta. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng isang nakakapanlumong amoy ng alak at kapabayaan. Ang mga mamahaling vase ay basag sa sahig. Ang mga painting na iniingatan ni Georgina ay may mga ukit ng kung ano-anong salita. Isang huling pag-atake ni Rhea bago ito tumakas. Diyos ko, anong ginawa nila rito? Bulong ni Mang Cardo habang tinitingnan ang paligid. Naglakad si Georgina patungo sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbabalik sa mga gabing umiiyak siya habang katabi si Marco. Hindi alam na ang lason ay nasa mismong unan niya. Nang buksan niya ang pintuan, nakita niya ang lahat ng kanyang mga damit na nakakalat at punit-punit. Ang safe sa loob ng cabinet ay nakabukas at wala ng laman. Nakuha niya ang lahat ng cash at mga alahas ni Mama. Sabi ni Georgina, ang kanyang boses ay walang galit, kundi isang malalim na pagkapagod. Lumapit si Fabian at niyakap siya mula sa likuran. Isinandal ni Georgina ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa gitna ng kaguluhan ng mansyong ito, ang yakap ni Fabian ang tanging bagay na maayos at buo. Hindi ang mga alahas ang nagpapatatag sa iyo, Georgina, bulong ni Fabian. Hayaan mo siyang tumakas dala ang mga nakaw na yaman. Ang mahalaga, hindi niya nakuha ang kaluluwa mo. Bahagyang napangiti si Georgina. Yumuko siya upang pulutin ang isang bagay sa sahig. Isang maliit na picture frame na basag ang salamin. Sa loob niyon ay ang larawan nila ni Fabian noong mga bata pa sila sa San Isidro. Isang larawang itinago niya sa ilalim ng kanyang mga alahas na hindi napansin ni Rhea. Ito lang ang kailangan ko, Fabian, sabi niya habang pinupunasan ang alikabok sa larawan. Ito ang tanging kayamanan na hindi nila naintindihan. Ngunit ang kanilang sandali ay muling naputol nang tumakbo papasok ang isa sa mga tauhan ni Mr. Anderson. Ma'am Georgina, may tawag mula sa pantalan. May nakakita sa isang babaeng kamukha ni Rhea na sumasakay sa isang pribadong yate
patungong Palawan. Nagkatinginan sina Georgina at Mr. Anderson. Alam nilang kapag nakarating si Rhea sa malalayong isla, mas mahihirapan na silang mahanap ito. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Rhea. Ang yating sinasakyan niya ay pag-aari ng isa sa mga subsidiary companies na binawi na ni Mr. Anderson para kay Georgina. Marco might be behind bars, but the snake is still slithering, matigas na sabi ni Georgina. Mang Cardo, ihanda ang chopper. Hindi ko hahayaang makalayo siya dala ang huling alaala ni Mama. Lumingon si Georgina kay Fabian. Dito ka lang muna. Ayaw kong madamay ka pa sa huling laban na ito. Umiling si Fabian at hinawakan ang kanyang mga balikat. Saan ka man pumunta, doon din ako. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo na ito haharapin ng mag-isa. Ang laban mo ay laban ko na rin. Habang paalis sila ng mansyon, hindi na malaya ni Georgina na may isang pares ng mga mata ang nagmamasid sa kanila mula sa di kalayuan. Isang tauhan ni Marco na hindi pa nahuhuli ng pulis. May hawak na radyo at bumubulong ng mga salitang magdadala sa kanila sa isang huling patibong. Akala mo ba talaga makakatakas ka ng ganoon kadali, Rhea? Ang boses ni Georgina ay hindi sumigaw, ngunit umalingaw-ngaw ito nang sapat sa ibabaw ng deck ng yate bago pa man ito tuluyang makaalis sa dock. Nakatayo si Georgina sa dulo ng pier kasama si Fabian at Mang Cardo habang ang mga tauhan ni Mr. Anderson ay mabilis na hinarang ang kaisa-isang exit ng pantalan gamit ang kanilang mga speedboat. Napatigil si Rhea sa gitna ng deck. Dahan-dahan siyang humarap. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan, ngayon ay bakas ng matinding takot at panginginig. Yakap-yakap niya ang isang itim na bag na naglalaman ng mga alahas at cash na ninakaw niya mula sa mansyon. Ang hangin ay humahampas sa kanyang suot na silk dress na tila ba ang mismong kalikasan ay pilit siyang hinuhubaran ng kanyang pekeng karangalan. Georgina, huwag kang lalapit. Sa akin na ang lahat ng ito. Binayaran ko ito ng pagod at panahon. Sigaw ni Rhea. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. Pagod? Ang tawag mo ba sa paninira ng pamilya at pagnanakaw ay pagod? Humakbang si Georgina palapit sa gilid ng yate. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kwintas na suot ni Rhea, ang kwintas ng kanyang yumaong ina. Isoli mo ang kwintas na yan, Rhea. Wala kang karapatang hawakan ang huling alaala ni Mama. Huwag kang lalapit, Georgina. Sigaw ni Rhea habang mahigpit na yakap ang bag sa kanyang dibdib. Paunti-unti siyang umatras hanggang sa halos sumayad ang kanyang likod sa malamig na bakal ng railing. Isang hakbang pa at itatapon ko ang lahat ng ito sa dagat, banta niya. Nag-aalab ang kanyang mga mata sa halo ng galit, desperasyon at takot. Para siyang isang taong wala nang natitirang daan upang takbuhan, handang gawin ang anumang bagay upang hindi mawala sa kanya ang huling bagay na pinanghahawakan niya. Mahigpit niyang hinawakan ng bag habang mabilis ang pag-angat baba ng kanyang dibdib. Wala kayong karapatang kunin ito sa akin, sigaw niya muli. Lahat ng mayroon ako, pinaglaban ko. Kaya wag ninyo akong piliting gawin ang bagay na pagsisisihan nating lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Georgina ang isang matinding lamig. Hindi ito ang lamig ng hangin sa dagat, kundi ang lamig ng katotohanang ang babaeng ito ang naging dahilan kung bakit siya nawalan ng tahanan. Tinitigan ni Georgina si Rhea, hindi na may galit, kundi may matinding awa. Awa para sa isang taong ang tanging halaga ay ang perang hindi naman sa kanya. Sige, tumalon ka. Hamon ni Georgina, ang kanyang boses ay kasing tindi ng bakal. Itapon mo ang mga alahas na yan. Pero tandaan mo, Rhea, kahit maging ginto pa ang buong dagat, hindi mo na mabibili ang kalayaan mo. Ang yating yan, hindi na aalis yan. My people already disabled the engine 10 minutes ago. Kasunod ng mga salita ni Georgina ay ang biglaang paghinto ng mahinang panginginig ng yate. Ang makina nito ay tuluyan ng namatay
na nag-iwan kay Rhea sa gitna ng malawak na tubig, walang mapuntahan at walang matataguan. Nagsimulang umiyak si Rhea. Isang iyak na hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Nanghihina siyang napaupo sa deck habang ang bag ng mga alahas ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Lumapit ang mga awtoridad at mabilis na pumanhik sa yate upang pusasan ang babaeng akala ay nahanap na ang daan patungo sa kaligayahan sa pamamagitan ng pagtataksil. Habang kinakaladkad si Rhea palabas ng yate, dumaan siya sa harap ni Georgina. Yumuko si Georgina at dahan-dahang kinuha ang kwintas mula sa leeg ni Rhea. Ramdam niya ang init ng ginto sa kanyang palad, ang init ng pagmamahal ng kanyang ina na sa wakas ay bumalik na sa tamang nagmamay-ari. Karma is not a choice, Rhea. It's a consequence. Bulong ni Georgina. Tiningnan ni Rhea si Georgina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Wala na ang mapanguyam ng ngiti. Wala na ang hiling ng paghihiganti. Mayroon na lamang ay ang anino ng isang babaeng naghangad ng lahat at natira sa wala. Ngunit habang pinapanood nila ang pagdadala kay Rhea sa sasakyan ng pulis, napansin ni Fabian ang isang kakaibang kilos mula sa mga container van sa di kalayuan. Isang sinag ng araw ang tumama sa isang piraso ng salamin o marahil ay isang scope ng baril. "Georgina, dapa!" Sigaw ni Fabian. Isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Fabian upang itulak si Georgina sa likod ng isang tumpok ng mga sako ng semento. Ang tunog ng isang mabilis na bagay na tumama sa bakal na poste sa likuran nila ay nagpabago sa kapaligiran. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog. "May sniper! Mang Cardo ang security!" Utos ni Fabian habang mahigpit na niyayakap si Georgina sa sahig. Mula sa dilim, lumitaw ang tauhan ni Marco na nakita sa mansyon. Hawak nito ang isang baril at may kasamang 2 pang lalaki. Mukhang hindi sila papayag na matapos ang gabi nang hindi nakakabawi para sa kanilang amo. "Huling-hiling, Ma'am Georgina!" Sigaw ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Dahan-dahang iniangat ni Georgina ang kanyang mukha mula sa pagkakadapa. Sa kabila ng panganib, may isang kakaibang lamig na namayani sa kanyang sistema. Hindi na ito ang takot na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya sa mansyon. Ito ay ang lamig ng isang babaeng tapos na sa pagtakbo. "Fabian, bitawan mo ako." Mahinang utos ni Georgina. "Hindi ako mamamatay sa dumi ng kamay ng mga taong ito." "Wag, Georgina! Mapanganib!" Pigil ni Fabian, ngunit may awtoridad sa mga mata ng dalaga na hindi niya kayang baliin. Dahan-dahang tumayo si Georgina. Pinagpag niya ang dumi sa kanyang damit at inayos ang kwintas ng kanyang ina na mahigpit niyang hawak. Tiningnan niya si Berto na ilang metro lang ang layo. Nakatutok ang baril sa kanya. Nanginginig ang mga kamay nito sa gitna ng desperasyon. "Ituloy mo, Berto." Hamon ni Georgina. Ang kanyang boses ay malinaw na parang kristal sa gitna ng gabi. "Iputok mo ang baril na yan. Pero bago mo gawin, tanungin mo muna ang sarili mo. Nasaan ang boss mo? Nasaan ang pera na ipinangako niya sa'yo para gawin ang maruming trabahong ito?" Napatigil si Berto. Ang anino ng pag-aalinlangan ay gumuhit sa kanyang mukha sa ilalim ng madilim na ilaw ng pantalan. Nasa selda na si Marco, Berto, at ang unang ginawa niya nang mahuli siya, ibinigay niya ang lahat ng pangalan ninyo sa mga pulis para mabawasan ang hatol sa kanya. Patuloy ni Georgina, humahakbang siya palapit sa dulo ng baril. Tila ba ang bakal nito ay wala lang halaga. "Iniwan kayo ng taong inaakala ninyong bayani. Ginamit niya kayo, tulad ng paggamit niya sa akin sa loob ng 10 taon. Ang baril sa kamay ni Berto ay dahan-dahang bumababa. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pait ng pagkakatuklas na siya ay isa lamang piraso sa laro ni Marco na itinapon na. "Huwag kang maniwala sa kanya." Sigaw ng isa pang kasamahan ni Berto mula sa dilim, ngunit huli na. Ang mga sirena ng pulis
ay muling umalingaw-ngaw mula sa bukana ng pantalan. Ang mga tauhan ni Mr. Anderson at si Mang Cardo ay mabilis na pinalibutan ang mga huling tauhan ni Marco. Walang putok ng baril na naganap. Ang tanging tunog na narinig ay ang pagbagsak ng bakal sa semento, ang tunog ng pagsuko ng mga taong nabulag ng maling katapatan. Lumapit si Georgina kay Berto, na ngayon ay nakaluhod na sa harap ng mga pulis. Sa halip na sampal ng kamay, binigyan siya ni Georgina ng isang sampal ng katotohanan na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Ang katapatan ay hindi ibinibigay sa mga taong binabayaran ka para pumatay, Berto. Ibinibigay iyan sa mga taong handang mamatay para sa'yo, sabi ni Georgina bago tumalikod. Naramdaman ni Georgina ang paglapit ni Fabian. Inakay siya ng lalaki palayo sa kaguluhan, patungo sa dulo ng pier kung saan ang dagat ay tila humihingi ng tawad sa lahat ng unos. Doon, sa ilalim ng bituin, itinaas ni Georgina ang kwintas ng kanyang ina at hinayaan itong masinagan ng liwanag. Tapos na, Fabian, bulong niya. Ang huling pako sa kabaong ni Marco ay hindi ang kulungan, kundi ang katotohanang wala na siyang kahit na sinong maiimpluwensyahan pa. Niyakap siya ni Fabian ng mahigpit. Tapos na ang pagpapanggap, Georgina. Wala ng Marco, wala ng Rhea. Mayroon na lang ay ang bukas na ikaw ang gagawa. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, isang opisyal ng pulis ang lumapit kay Mang Cardo at may ibinulong. Mabilis na lumapit si Mang Cardo kay Georgina. Ang kanyang muka ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Ma'am, may balita mula sa kulungan. Si Marco, nagkaroon ng gulo sa loob. Sinubukan niyang tumakas pero napatigil si Georgina. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Kahit paano, ang lalaking iyon ay naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng isang dekada. Anong nangyari, Mang Cardo? Hindi na siya umabot sa ospital, ma'am. Ang taong akala niya ay kakampi niya sa loob ang siyang tumapos sa kanya. Nanlamig ang buong pagkatao ni Georgina. Hindi siya nakaramdam ng tuwa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang pagpapakawala sa lahat ng pait, galit at alaala. Ang kabanata ni Marco Salcedo sa kanyang buhay ay hindi lang natapos. Ito ay tuluyan ng sinunog ng tadhana. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Marco ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ngunit sa loob ng puso ni Georgina, tanging ang abo ng nakaraan ang naiwan. Wala siyang naramdamang kagalakan. Sa halip, isang kakaibang bigat ang tila gumaan sa kanyang mga balikat. Isang pagtatapos na hindi niya binalak. Ngunit ibinigay ng tadhana bilang huling tuldok sa isang masakit na kabanata. Nakatayo si Georgina sa gitna ng opisina ni Marco sa mansyon. Ang silid na ito, na dati ay puno ng kapangyarihan at pagtataksil, ngayon ay isa na lamang bakanteng espasyo. Inilibot niya ang kanyang paningin sa mga nakapaligid na gamit. Ang bawat mamahaling dekorasyon ay tila mga piping saksi sa 10 taon niyang pagkabulag. Ma'am Georgina, handa na po ang mga papeles para sa paglilipat ng kumpanya sa ilalim ng inyong pangalan. Wika ni Mang Cardo habang dahan-dahang pumapasok sa silid. At ang mga ari-arian ni Marco na nakuha sa ilegal na paraan ay ibinalik na rin ng korte sa inyo. Tumingin si Georgina sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang mga nagtatayogang gusali ng Maynila. Mang Cardo, hindi ko na gustong manatili rito. Ang kumpanyang ito, ang mansyong ito, puno ito ng mga alaalang hindi na kailanman magiging payapa. Ano pong balak niyo, ma'am? Ibibigay ko ang pamamahala ng kumpanya kay Mr. Anderson at sa mga empleyadong tapat sa tatay ko. Ang mansyong ito, ibebenta natin ito. Ang mapagbebentahan ay ibibigay natin sa mga pamilyang sinira ni Marco, lalo na sa mga taga San Isidro na nawalan ng kabuhayan dahil sa kanya. Matatag na sagot ni Georgina. Sa labas ng mansyon, naghihintay si Fabian sa tabi ng kanyang lumang motorsiklo. Ang kanyang hitsura
ay malayo sa karangyaan ng lungsod. Ngunit sa mga mata ni Georgina, siya ang pinakamahalagang tanawin. Lumapit si Georgina sa kanya, bit-bit ang isang maliit na maleta. Ang tanging bag na naglalaman ng mga alaalang nais niyang dalhin. Handa ka na bang iwan ang lahat ng ito? Tanong ni Fabian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-ibig. Hindi ko ito iniiwan, Fabian. Binibitawan ko lang ang mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan. Nakangiting sagot ni Georgina. Ang kailangan ko ay ang amoy ng sariwang kahoy, ang luto ni Lola at ang katahimikan ng bukid. Handa na akong umuwi. Ang biyahe pabalik sa San Isidro ay hindi na puno ng luha. Sa bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa lungsod, nararamdaman ni Georgina ang muling pagtibok ng kanyang puso sa tamang ritmo. Nang marating nila ang bukana ng kanilang bayan, sinalubong sila ng mga taga San Isidro. Wala nang takot sa kanilang mga mukha. Ang mga nasunog na kamalig ay muli nang itinatayo at ang tawanan ng mga bata ay muling umaalingaw-ngaw sa kalsada. Pagbaba ni Georgina sa motorsiklo, agad siyang sinalubong ni Lola Remedios. Ang matanda ay mukhang mas malakas kaysa noong huli silang magkita. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang apo, isang yakap na nagpaparamdam na sa wakas, ang lahat ay nasa tamang lugar na. "Welcome home, Apo!" Bulong ng matanda. Sa hapon na yon, naglakad si Georgina patungo sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay marahang humahalik sa pampang. Umupo siya sa buhanginan at pinanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagpipinta ng mga kulay na tila isang pangako ng bagong simula. Lumapit si Fabian at tumabi sa kanya. Walang imikan. Hinayaan lamang nila ang tunog ng dagat na magsalaysay ng kanilang nararamdaman. Dahan-dahang isinandal ni Georgina ang kanyang ulo sa balikat ni Fabian. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi ito ang pagkakaroon ng maraming pera o kapangyarihan. Ito ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Hinawakan ni Fabian ang kamay ni Georgina at dahan-dahang pinisil ito. Ang pilat sa likod ko, Georgina. Hindi na ito masakit kapag tinitingnan kita. Dahil alam kong ang bawat paso na dinala ko ay nagbunga ng kaligtasan mo. Humarap si Georgina sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang mga sugat natin, Fabian, ay hindi marka ng ating pagkatalo. Ito ay mga mapa ng ating paglalakbay patungo sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang batang lalaki ang tumatakbong lumapit sa kanila. May hawak na isang lumang sobreng kulay kape. "Ate Georgina, may iniwan po ang kartero sa munisipyo. Para sa inyo raw po, galing sa isang kumpanya sa ibang bansa." Napakunot ang noo ni Georgina. Nang buksan niya ang sobre, isang dokumento ang tumambad sa kanya. Ito ay isang imbitasyon para sa isang international design competition para sa mga mowables na gawa sa kahoy. Isang pagkakataon na dalhin ang sining ng San Isidro sa buong mundo. Ngunit may isang piraso ng papel na nalaglag mula sa loob. Isang sulat na walang pangalan, ngunit ang ukit ng letra ay tila pamilyar. Ang hustisya ay may maraming mukha, Georgina. Ang huling regalo ng iyong ama ay hindi ang lupa, kundi ang talento mo. Gamitin mo ito. Ang tunog ng pait na kumakapit sa matigas na kahoy ng kamagong ay naging musika sa pandinig ni Georgina. Sa loob ng Sionggo na muling binuhay ng pawis at determinasyon, nakatayo siya sa gitna ng mga tatal ng kahoy na tila mga talulot ng bulaklak sa sahig. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat at mamahaling bag lamang ang hawak, ngayon ay may mga kalyo na, mga markang nagsisilbing sertipiko ng kanyang bagong kalayaan. Ito na ang huling araw ng paggawa niya para sa international competition. Ang disenyo niya ay hindi isang magarbo o komplikadong upuan. Ito ay isang duyan na gawa sa pinagtagni-tagning lokal na kahoy at hinabing ratan, isang simbolo ng kanlungan, ng pahinga, at ng pagbabalik sa pinagmulan. "I'm almost done, Fabian," bulong ni Georgina
Habang hinahaplos ang makinis na bahagi ng kahoy, lumapit si Fabian mula sa likuran. May dala siyang isang baso ng malamig na tubig at isang tuwalya. Sobrang ganda, Georgina. Your father is surely smiling right ngayon. Hindi lang dahil sa galing mo, kundi dahil nakikita niyang masaya ka na. Humarap si Georgina at kinuha ang tubig. You know, Fabian, akala ko dati ang success ay nasa dami ng shares ko sa kumpanya. Pero ngayon, nakikita ko ang mga magsasakang may sapat na pagkain at ang song na ito na nagbibigay ng trabaho sa mga kabataan natin. Ito pala ang tunay na legacy ni Papa. Umupo sila sa isang mahabang bangko sa labas ng gawaan. Pinapanood ang mga bituin na dahan-dahang lumilitaw sa langit ng San Isidro. Ang katahimikan ay payapa, malayo sa nakakabinging ingay ng lungsod at sa mapanirang bulong ng pagtataksil. May itatanong ako sa iyo, Georgina. Simula ni Fabian. Ang kanyang boses ay tila may halong kaba. Ngayong maayos na ang lahat, ngayong babalik na ang kumpanya sa iyo, at may pangalan ka na sa mundo ng design, aalis ka ba ulit? Napatigil si Georgina. Tiningnan niya ang pilat sa likod ng kamay ni Fabian. Isang maliit na paso na nakuha nito habang tinutulungan siyang ayusin ang makina noong isang linggo. Hinawakan niya ang kamay nito at dinala sa kanyang pisngi. Ang puso ko ay matagal nang nakatanim sa lupang ito, Fabian. Noong umalis ako 10 taon na, ang nakalilipas, akala ko ay dala ko ang buong pagkatao ko. Pero iniwan ko pala rito ang pinakamahalagang bahagi, ang bahaging ikaw ang nag-iingat. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, dahan-dahang lumuhod si Fabian sa harap ni Georgina. Walang mamahaling singsing na may malaking diamante tulad ng ibinigay ni Marco. Sa halip, inilabas niya ang isang singsing na gawa sa matigas na kahoy ng nara na may maliit na ukit ng isang ibong lumilipad katulad ng ukit sa hamba ng kanilang pinto. Georgina, wala akong mansyon o yaman na maibibigay sa iyo. Pero meron akong mga kamay na handang magtayo ng tahanan para sa'yo at isang pusong hinding-hindi ka tatalikuran sa gitna ng anumang huwahon. Will you build a life with me? Dito, sa San Isidro? Ang mga luha ni Georgina ay dahan-dahang dumaloy, ngunit ito ay mga luhang puno ng kagalakan. Yes, Fabian. 1,000 beses na yes. Isinuot ni Fabian ang singsing sa daliri ni Georgina. Ang lamig ng kahoy ay tila mas mahalaga pa sa anumang hiyas. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng sakit mula kay Marco at Rhea ay tuluyan ng naglaho. Ang nakaraan ay naging isang madilim na anino na lamang na pinalayas ng liwanag ng isang tapat na pag-ibig. Ngunit bago pa man sila tuluyang magdiwang, isang malakas na tawag mula sa loob ng bahay ang pumutok sa katahimikan. Georgina! Fabian! Halik kayo rito ng mabilis! Sigaw ni Lola Remedios. Tumakbo sila papasok at nakita ang matanda na nakaturo sa telebisyon. Isang breaking news ang bumubungad. Ang mukha ni Rhea ay nasa screen, ngunit hindi na ito ang babaeng huli nilang nakitang nakaposas. Ang suspect na si Rhea Mercado ay idineklara nang nawawala matapos ang isang trahedya sa loob ng provincial jail. Ayon sa investigasyon, isang sunog ang sumiklab sa women's dormitory. Naniga si Georgina sa narinig. Ang balintunan ng tadhana ay tila isang malupit na biro. Ang apoy na ginamit ni Marco at Rhea upang sirain ang buhay ng iba ay siya ring naging dulo ng kanilang sariling kwento. Tapos na ang lahat, apo. Mahinang sabi ni Lola Remedios habang hawak ang rosaryo. Ang hustisya ng langit ay hindi natutulog. Niyakap ni Fabian si Georgina ng mahigpit habang nakatingin sila sa telebisyon. Sa labas, ang hangin ng San Isidro ay umiihip ng malambing, tila nililinis ang huling mantsa ng kahapon. Ang bawat sugat ay naghilom na, at ang bawat abo ay naging pataba sa lupang pagmumulan ng kanilang bagong buhay. Ang hapon sa San Isidro ay binalot ng kulay kahel at lilang langit.
Sa harap ng bagong gawang gusali ng San Isidro Heritage School of Arts, nakatayo si Georgina habang pinagmamasdan ang mga kabataang masayang nag-aaral ng pag-uukit at pagdidisenyo. Ang bawat tunog ng mga kagamitang humahaplos sa kahoy ay hindi na ingay para sa kanya, kundi isang awit ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi sinukat sa kikitain, kundi sa mga pangarap na muling nabuhay. Hawak ni Georgina ang kamay ng isang maliit na batang lalaki, ang 3 taong gulang na si Gabriel, na may mga matang kasing talino ng kanyang lolo at kasing tapat ng kanyang ama. Sa kanyang daliri, kumikinang pa rin ang singsing na gawa sa kahoy ng nara, na ngayon ay mas naging makinis at madulas dahil sa dalas ng paghaplos ng panahon. "Mama, look, isda!" Turo ng bata sa isang ukit na gawa ng isa sa mga estudyante. "Yes, anak. Katulad ng isda. Kailangan nating lumangoy kahit malakas ang agos para marating natin ang dulo." Nakangiting sagot ni Georgina habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang anak. Lumapit si Fabian mula sa loob ng workshop. Ang kanyang mga balikat ay may bakas ng alikabok ng kahoy, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Inakbayan niya si Georgina at sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Ang pilat sa likod ni Fabian ay naging isang banal na marka na lamang ng isang sakripisyong nagbunga ng isang buong komunidad. "Nabisita mo na ba ang puntod ni Papa?" Mahinang tanong ni Fabian. Tumango si Georgina. "Kaninang umaga. Sinabi ko sa kanya na maayos na ang lahat, na ang San Isidro ay hindi lang isang bayan, kundi isang tahanan na hinding-hindi na muling magigiba. Sinabi ko rin na pinatawad ko na ang sarili ko." Ito ang pinakamalaking tagumpay ni Georgina. Hindi ang pagbagsak ni Marco o ang pagkawala ni Rhea, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa kulungan ng puot at pagsisisi. Natutunan niyang ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa nagkasala, kundi ang pagbuo muli sa sariling winasak ng iba. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit. Puno na ito ng pagmamahal para sa kanyang pamilya at sa lupang muling tumanggap sa kanya. "Alam mo, Georgina," simula ni Fabian habang pinagmamasdan ang malawak na bukirin, "akala ko noon, sapat na sa akin na makita kang ligtas mula sa malayo. Pero ang makasama kang bumuo ng ganitong buhay, ito ang pinakamagandang disenyong ginawa ng tadhana." Ngumiti si Georgina at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Fabian. Ang bawat hapdi ng nakaraan, ang pagtataksil sa opisina, ang hiyaw sa gitna ng ulan, ang takot sa harap ng bulldozer, ay tila mga anino na lamang na nagpatibay sa liwanag ng kasalukuyan. Natutunan ni Georgina na ang buhay ay parang isang piraso ng matigas na kahoy. Maaaring dumaan ito sa matatalim na pait at mapanakit na liha. Maaari itong masunog o masugatan. Ngunit sa kamay ng tamang nagmamahal, ang bawat sugat ay nagiging bahagi ng isang obra maestra. Ang tunay na yaman ay hindi ang titulong nakaukit sa gintong plaque, kundi ang mga kamay na humahawak sa iyo kapag wala ka nang maipagmalaki. Habang dahan-dahang naglalakad ang pamilya patungo sa kanilang bahay kung saan naghihintay ang mainit na hapunan ni Lola Remedios, ang simoy ng hangin ay may dalang pangako. Isang pangako na hanggat may pag-ibig na handang magsakripisyo at katotohanang handang manindigan, ang San Isidro ay mananatiling saksi sa isang pag-ibig na hindi kailanman matitibag ng anumang unos. Sa dulo ng daan, lumingon si Georgina sa huling pagkakataon sa papalubog na araw. Isang tahimik na salamat ang kumawala sa kanyang mga labi. Salamat sa sakit, dahil doon siya natutong lumaban. Salamat sa pagkawasak, dahil doon siya natutong bumuo muli. At higit sa lahat, salamat sa pag-ibig, dahil doon niya nahanap ang kanyang tunay na sarili. Ang kwento ng apoy ay tapos na. Ang natitira na lang ay ang malambing na liwanag ng isang panatag na puso.